Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 22 June 2024. Saturday today guys. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 30. Ang mga pangako ni Yahweh para sa Israel. Pakisundan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 30 verse 1. Kinausap ni Yahweh ang Diyos ng Israel, si Jeremiah. Verse 2, at sinabi, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Verse 3, sapagkat darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at ang Juda, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanila muli. Verse 4, ito ang mga sinabi ni Yahweh tungkol sa Israel at sa Juda. Verse 5, narinig ko ang sigaw ng isang takot na isang nasindak at walang kapayapaan. Verse 6, isipin mong mabuti, maaari bang manganak ang isang lalaki? Bakit hawak-hawak ng bawat lalaki ang kanyang tiyan? Tulad ng isang babaeng manganganak, bakit namumutla ang kanilang mga mukha? Verse 7, nakakatakot ang araw na iyon, wala itong katulad, ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya makakaligtas. Verse 8, sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga liig at kakalagin ko ang kanilang tali, hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. Verse 9, sa halip sila'y maglilingkod kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang magiging hari. Verse 10, ngunit huwag, guys, tingnan mo yung magiging hari, it means future tense ito. So, ibig sabihin, hindi pa hari si David nito nung sabihin ni Jeremiah. Tingnan mo, verse 9, sa halip sila'y maglilingkod kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang magiging hari. O diba? Verse 10, ngunit huwag kang matakot, lingkod kong Jacob, at huwag kang manlupaypay, Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon, kahit nasa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak. Manunambalik ang payapang pamumuhay ni Jacob at siya'y sasagana at wala ng katatakutan. Verse 11, yung Jacob guys, diba yun yung nagkasakit ng sobrang grabing sakit. Yung mga pagsubok sa kanya sobrang dami. Natatanda niyo yung story ni Jacob na to. Pero dito nababanggit din siya. Mamanunambalik ang payapang pamumuhay ni Jacob at siya'y sasagana at wala ng katatakutan. Verse 11, ako'y isa sa inyo at ililigtas ko kayo, lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo, subalit kayo hindi malilipol. Paparusahan ko kayo ng marapat, ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Verse 12, ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, wala nang lunas ang iyong sakit, malala na ang iyong sugat. Verse 13, walang mag-aalaga sa iyo, walang kagamutan sa iyong sugat, wala ka pang pag-asang gumaling pa. Verse 14, nilimot ka na ng lahat mong mangingibig, wala na silang malasakit sa iyo, sinaktan kita gaya ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarusahan sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Verse 15, huwag ka nang umiyak dahil sa iyong sakit, wala nang lunas ang sugat mo, ginawa ko ito sa iyo sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Verse 16, gayon man, lahat ng umapi sa iyo ay aapihin, lahat ng iyong kaaway at ay bibihagin din. Nanakawan ang nagnakaw ng kayamanan mo, ang bumiktima sa iyo ay bibiktamihin din. Verse 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil ng Zion na walang nagmamalasakit. Verse 18, sinabi pa ni Yahweh, muli kong ibabalik ang kasaganaan sa lipi ni Jacob, kahahabagan ko ang buong sambahayan niya. Ang sambahayan guys. Kahahabagan ko ang buong sambahayan niya. Ang lungsod na winasak ay muling itatayo at muling itatayo ang bawat pusali. Verse 19, ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat at magkakaingay sa kagalakan. Sila ay aking pararamihin, parananganan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Verse 20, ibabalik ko ang kanilang dating kapangyarihan
at sila'y magiging matatag sa aking harapan. Paparusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Jeremiah chapter 30 verse 21. Lilitaw ang isang pinuno na mula rin sa kanila, aanyayahan ko siya kaya siya na may lalapit sa akin sapagkat walang mga ngahas na lumapit sa akin kung hindi inanyayahan. Verse 22, sila'y magiging bayan ko at ako ang kanilang magiging Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh. Jeremiah chapter 30 verse 23, ang puot ni Yahweh ay parang bagyo, parang nag-aalim po yung hangin na hahampas sa ulo ng masasama. Jeremiah chapter 30 verse 24, hindi magbabago ang matinding puot ni Yahweh hanggat hindi niya na isasagawa ang kaniyang balak. Maunawaan ninyo ito sa mga araw na darating. Tingnan ko yung chapter 31. Mahaba guys eh. Okay. Bilisan lang natin. Ang pagbabalik ng mga Israelita. Jeremiah chapter 31, sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Verse 2, ang sabi pa ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan. Verse 3, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Baka nagpakita guys. Pero nakalagay napakita eh. Verse 3, napakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Verse 4, muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mong muli ang iyong mga tamborin at makikisayaw sa mga nagkakasayahan. Verse 5, muli kang magtatanim ng uba sa mga burol ng Samaria, magtatanim ang mga magsasaka at masisihan sa ibubungan niyon. Verse 6, sapagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halikayo, umakyat tayo sa Zion, kay Yahweh na ating Diyos. Verse 7, ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo sa inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Verse 8, narito sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may anak na pasusuhin pati ang malapit na mga anak, sila'y babalik na talagang napakarami. Verse 9, uuwi silang nag-iiyakan habang daan na nanalangin samantalang inaakay ko pabalik, dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig para raanin sa patag na landas upang hindi sila madapa sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking panganay. Verse 10, mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at alagaan gaya ng pagbabantay ng isang pastor sa kanyang mga tupa. Jeremiah chapter 31 verse 11, sapagkat tinupos ni Yahweh si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na higit na malakas sa kanya. Verse 12, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Zion, puspos ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh, saganang trigo, bagong alak at langis at maraming bakahan at kawan ng tupa, matutulad sila sa isang halaman ng dinidilig, hindi na sila huling magkukulang. Verse 13, kung magagayon sa sayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binatat matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, aaliwin ko sila at papalitan ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Verse 14, bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga pari at masisihan ang buong bayan sa kasaganaang aking ibinigay. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang pagkahabag ni Yahweh sa Israel. Jeremiah chapter 31 verse 15, sinabi ni Yahweh, narinig sa Rama ang isang tinig, panaghoy at mapait na pagtangis, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Verse 16, sinasabi ni Yahweh, itigil na ninyo ang inyong pag-iyak, huwag na kayong lumuha sapagkat gagantipalaan ang inyong mga ginawa, babalik sila mula sa lupain ng kaaway. Verse 17, may pag-asa sa hinaharap. Sabi ni Yahweh, magbabalik sa sariling bayan ang inyong mga anak. Verse 18, narinig kong nanaghoy ang mga taga-Ephraim, pinarusahan ninyo kami
na parang mga guyang hindi na natuturuan, ibalik ninyo kami nang kami gumaling sapagkat kayo si Yahweh na aming Diyos. Verse 19, tumalikod kami sa inyo, ngunit ngayon nagsisisi na natuto kami matapos ninyong parusahan na pahiya kamit, nalungkot dahil nagkasala kami sa panahon ng aming kabataan. Verse 20, si Ephraim ang aking anak na minamahal, ang anak na aking kinalulugdan, kung gaano kadalas ko siyang pinaparusahan, gayon ko siya naaalala, kaya hinahanap ko siya at ako'y nahahabag sa kanya. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 21, ang maglagay ka ng mga batong pananda sa iyong landas, hanapin mo ang daang iyon, nilakaran, magbalik ka Israel sa mga lungsod na dati mong tinirhan. Verse 22, anak ko, hanggang kailan ka pa mag-aalinlangan? Ako si Yahweh ay nagtatag ng isang bagong kaayusan, ang babae ang siyang magtatanggol sa lalaki. Ang kasaganaang mararanasan ng Israel. Jeremiah chapter 31 verse 23, ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Muling sasabihin ang masalitang ito sa lupain ng Juda at sa kanyang mga lungsod kapag ibinalik ko na sila sa kanilang tahanan. Pagpapalain ni Yahweh ang bundok na banal ng Jerusalem na kanyang tinatahanan. Verse 24, ang mga nagsasaka at mga pastol ay muling magkakasamang maninirahan sa Juda. Verse 25, bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ng lupaypay dahil sa matinding gutom. Verse 26, ang masasabi ng sinumang tao, ako'y natulog at nagising na maginhawa. Verse 27, sabi ni Yahweh, darating ang panahon na pararamihin ko ang mga tao at mga hayop sa Israel at sa Juda. Verse 28, kung paano ako naman naging maingat nang sila'y aking ibagsak, bunutin, sirain, saktan at lipulin, buong ingat ko rin silang itatanim at itatatag. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 29, pagdating ng panahon, iyon hindi na nila sasabihin mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Verse 30, sa halip kung sino ang kumain ng maasim na ubas ang siyang mangingilo, mamamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. Verse 31, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Verse 32, ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para ako isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Verse 33, ganito ang mga gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Jeremiah chapter 31 verse 34, hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Verse 35, si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at mga bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat kaya umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Verse 36, habang ang kaayusang ito nanatili hindi mawawala kailanman ang bansang Israel, ito ang sabi ni Yahweh. Verse 37, kung masusukat ang kalangitan o maaarok ang kalaliman ng lupa, maaari kong itakwil ang buong Israel dahil sa lahat ng kanilang ginawa. Ito'y nagmula sa bibig ni Yahweh. Verse 38, darating ang panahon. Okay guys, nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 31 verse 38. Darating ang panahon na muling itatatag ang lungsod ng Jerusalem para sa karangalan ni Yahweh mula sa Tore ng Hananel hanggang sa panulokang pinto. Verse 39, ang hangganan nito'y lalampas sa burol ng Garib sa kaliliko sa Goa. Verse 40, ang buong libis na pinagtatapunan. Jeremiah chapter 31 verse 40 guys. Ang buong libis na pinagtatapunan ng mga bangkay at abo, gayon din ang lahat ng bukirin sa itaas ng batis ng Kidron hanggang sa pinto ang labasan ng mga kabayo sa gawing silangan ay itatalaga sa akin. Hindi na mawawasak o masasakop ni naman ang lungsod na ito. So, guys, wag na kayo magtangka sa Israel na girahin nyo kasi nakalagay hindi na mawawasak o masasakop ni naman ang lungsod na ito. So, yan ang panghawakan na yun. Okay, bye everyone. God bless.